Isa lang po ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people. We started po na to look dun sa lahat ng loose firearms, kasama po namin yung military, yung mga potential na private armed groups, yun po yung talagang sinusub po namin. And ibig sabihin, wala silang kahit anong election-related violence, wala tayong nakikita any indication. Pero minsan kasi sa ating karanasan, yung green bigla na lang nagiging yellow. Bigla nga meron nga, bigla na from green nagja-jump sa red. Minsan naman yung naka-red, pagka malapit ang halalan o during the campaign period, yung red biglang nagiging green. So again, magandang indication to na sobrang taas ng green natin. Isang napakatalinong galaw ang ginawa ng ating Pangulo. Humakbang ito ng napakalayo para masiguro ang kaligtasan sa hinaharap ng bawat Pilipino. Ano nga ba ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang napakatalinong galaw? Isang hakbang patungo sa mas ligtas na halalan sa 2025. Sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi may tatanggi ang pagsubok natin ng bawat halalan. Bakit tila mas malaki ang pangamba ngayong papalapit ang 2025 elections? Bakit tila may bumabalot na lingas-ngas ng kaguluhan? At paano ito binibigyang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Pero bago natin talakayin ang kasagutan, tingnan muna natin ang kalagayan ng bayan. Hindi lamang sa aspeto ng politika, kundi pati na rin sa usaping seguridad. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Habang mas malapit ang halalan, mas lumalakas ang boses ng mga pagdududa, ang banta ng private armed groups, ang presensya ng peace spoilers, at ang patuloy na permit to campaign scheme ng mga rebeldeng grupo ay ilan lamang sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Ngunit bakit tila mas naging sentro ng usapan ang posibilidad ng kudeta o military junta? Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., hindi solusyon ang DETA sa problema ng bayan. Sa halip, iginiit niyang gamitin ang demokratikong proseso upang makamit ang pagbabago. Ngunit paano ito maisa sa katuparan kung ang mismong proseso ng eleksyon ay puno ng banta? Dito papasok ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Noong nakaraang linggo, isang mahalagang anunsyo ang inilabas. Inutusan ng Pangulo ang AFP, PNP at COMELEC na magkaisa upang tiyakin ang seguridad ng halalan. Pero bakit ito mahalaga? Ang simpleng sagot, ang halalan ay hindi lamang proseso ng pagboto. Isa itong simbolo ng ating kalayaan bilang mamamayan. Sa makatuwid, anumang banta sa integridad nito ay direktang banta sa demokrasya. Pinangunahan ni COMELEC Chairperson Erwin Garcia ang press conference kung saan ipinakita ang kanilang plano. Kasama sina PNP Chief General Romel Marbil at General Bronner, tinayak nilang handa ang kanilang hanay sa darating na eleksyon. Ano ang kanilang mga hakbang? Una, Joint Security Control Centers, isang inisyatibo upang mapalakas ang koordinasyon ng AFP, PNP at COMELEC. Pangalawa, pagmonitor ng private armed groups. Ayon sa PNP, 3 aktibong PAGS at 5 potensyal na grupo ang mahigpit na binabantayan. At pangatlo, proteksyon ng poll materials at personnel. Titiyakin ng AFP ang ligtas na pagtransport ng mga materyales at proteksyon ng mga tauhan sa eleksyon. Ngunit bakit ganito kaimportante? Sa panahong tila nawawala ang tiwala ng tao sa gobyerno, mahalagang ipakita na ang demokrasya ay gumagana. Sinabi ni Bronner, ang halalan ang focal point upang magdulot ng pagbabago. Ngunit paano kung ang mismong halalan ay magdulot ng takot? Narito ang sagot, isang ligtas, maayos at malayang eleksyon. Ang panawagan, hindi sapat na magtiwala tayo sa AFP at COMELEC sapagkat nasa huli ang kaligtasan ay nasa ating Panginoong Diyos. At
sa pamamagitan ng pagkakaisa ng bawat Pilipino ay may iiwasan ang ganitong pangyayari. Subalit paano natin magagawang bumoto ng tama kung ang ating kalayaan ay nagmumula sa takot? Habang lumalapit ang 2025 elections, malinaw ang mensahe ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon. Ang kaligtasan at integridad ng halalan ay hindi maaaring ikompromiso. Ang tanong na lamang ay, tayo ba bilang mamamayan ay handa ring magkaisa at suportahan ang adhikain na ito? Ang sagot ay nasa iyong boto, isang boto na walang takot, ngunit puno ng pag-asa. Ngunit ikaw, ano ang gagawin mo para sa isang mas ligtas at mas maayos na halalan? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Kawikaan 2 verse 7-8. Pagpapalain ng Diyos ang mga taong gumagawa ng tamang paraan. Ang katwiran ang maghahatid sa kanila sa ligtas na daan. Ang ating demokrasya at kalayaan ay biyaya mula sa ating Panginoong Diyos at tayo ay tinawag upang maging mabuting katiwala nito. Sa harap ng mga banta at hamon, ipinapaalala ng ating Panginoong Diyos na ang katwiran at tamang paraan ang magdadala ng kapayapaan at proteksyon. Ang pagkakaisa ng pamahalaan sa pangunguna ng AFP, PNP at COMELEC ay isang sagisag ng kanilang pagsisikap na gawin ang nararapat para sa bayan. Ngunit bilang mga mamamayan, bahagi tayo ng misyong ito, panalangin at tamang pagkilos ang ating ambag upang ang eleksyon ay maging isang matagumpay para sa katarungan at kapayapaan. Sa ating boto at dasal, naway magkaisa tayo para sa mas maliwanag na kinabukasan ng ating bansa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at paggabay sa aming bayan. Salamat po sa mga lider ng aming bansa na binigyan niyo po ng talino at tapang upang pangalagaan ang demokrasya at kapayapaan. O aming Panginoong Diyos, nadalangin namin ang AFP, PNP at COMELEC na ikaw ang patuloy na magbigay sa kanila ng karunungan at lakas sa kanilang tungkulin na protektahan ang halalan. Naway maging matagumpay ang kanilang mga plano sa pagkamit ng isang maayos, ligtas at malayang eleksyon sa 2025. O aming Panginoong Diyos, hinihiling din po namin na ikaw ang mangusap sa bawat mamamayan. Gabayan niyo po kami sa pagboto ng mga tamang lider na magsusulong ng katwiran at kaunlaran para sa lahat. O aming Panginoong Diyos, alisin niyo po ang takot at pagkakahati-hati sa aming puso at palitan niyo po ito ng pagtitiwala at pag-asa. Sa aming mga tagapakinig at taga-subaybay, naway inyong basbasan ang kanilang mga puso. Bigyan niyo po sila ng kaliwanagan at kasiglahan upang maging bahagi ng pagbabago sa kanilang komunidad at bansa. Pagpalaan niyo po ang kanilang pamilya at buhay. Ang lahat ng ito ay aming itinataas na walang iba kundi ang aming tagapagligtas na si Jesus. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatutuman sa amot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.